Number 10, Tamim bin Hamad Al Thani. Ipinanganak noong June 3, 1980 sa Doha, Qatar, 43 years old. Si Tamim ang Emir of Qatar o Head of State of the country. Siya rin ang Commander-in-Chief of the Armed Forces at Guarantor of the Constitution. Pang-apat sa anak ni Emir Hamad bin Khalifa. Siya ay naging Head of State noong 2003 dahil hindi na magampanan ng kanyang ama ang tungkulin at tumanggi rin ang kanyang nakatatandang kapatid na manahin ang trono. Kung kaya si Tamim na lang ang umupo dito. Si Tamim ay kinilala ng The Royal Islamic Strategic Studies Center bilang most influential Muslim in the world in 2022 and ranks number 3 in 2023. Ang kanyang net worth ngayon ay $2.5 billion. Number 9, Sebastian Piñera. Si Miguel Juan Sebastian Piñera ang presidente ng Chile mula 2010 hanggang 2014 at 2018 hanggang 2022. Isinilang noong December 1, 1949. Isang Chilean billionaire, businessman at politician. Anak ng isang Christian Democratic politician at diplomat. Nag-aral sa Pontifical Catholic University at Economics sa Harvard University. Ang kanyang estimated net worth ay $2.9 billion ayon sa Forbes list. Siya ay kinilala bilang isa sa pinakamayaman sa bansang Chile. Member ng Liberal Conservative National Renewal Party, nagsilbi bilang senator sa East Santiago District mula 1990 hanggang 1998. Tumakbo sa pagkapangulo noong 2005 ngunit siya ay natalo ni Michelle Bachelet at muling tumakbo at nanalo noong 2010. At dahil dyan, muling nagkaroon ng president ang kanilang partido since 1958. Number 8, Hans Adams II. Ipinanganak noong February 14, 1945. Panganay na anak ni Prince Franz Joseph II at Princess Gina. Si Hans ang kasalukuyang Prince of Liechtenstein simula 1989. Hawak din niya ang titulong Duke of Troppau and Jagendorf. Sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, napalawig ito noong 2003 ng isang constitutional referendum hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, unti-unti na niyang ipinapasa ang kanyang tungkulin sa kanyang panganay na anak na siyang tagapagmana ng kanyang trono. Gaya ng ginawa ng kanyang ama noong 1984 na mag-prepare sa gagampan ng tungkulin. Si Hans Adam II ay nagmamay-ari ng isang banking group. Marami din siyang art collection. Karamihan ay nakadisplay sa Liechtenstein Museum sa Vienna. Ang kanyang pamilya ay may total net worth na $7.6 billion at si Hans ay may personal total net worth na $4 billion kaya siya ang kinikilala bilang isa sa pinakamayamang head of state in the world at sa Europe bilang wealthiest monarchs. Number 7, Mohammed VI. Si Mohammed VI ang kasalukuyang King of Morocco. Ipinanganak noong August 29, 1963 sa Rabat, Morocco. Nagmula sa Alawi Dynasty. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, humalili si Mohammed bilang King of Morocco noong July 23, 1999. Pagkaupo niya sa pwesto, nagsagawa siya ng reforma at pagbabago sa family code na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga babae ng Morocco. Noong 2010, nagkaroon din ng aligasyon sa korupsyon si Mohammed dahilan para magsagawa ng protesta ang mga Arab Spring na kinikilalang lumalaban sa korupsyon sa gobyerno. Bilang sagot ni Mohammed, ipinakilala niya ang bagong konstitusyon at ito'y naipasa sa public referendum noong July 1, 2011. Si Mohammed ay mayroong business holdings sa mga economic sectors sa Morocco. Kinikilala siya bilang most influential Muslim in the world ngayong 2023. Siya rin ang pinakamayamang hari sa Africa at panglima sa wealthiest monarchs in the world na may total net worth na $6.2 billion. Number 6, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Siya ang kasalukuyang ruler of the Emirates of Dubai and Prime Minister of United Arab Emirates. Ipinanganak noong July 15, 1949 sa Al Shindangha, Dubai. 73 years old, isang Emirati politician at may dugong royal. Siya rin ang Minister of Defense. Sa pagkamatay ng kanyang kapatid, isinalin sa kanya ang tungkulin bilang ruler noong 2006, isang bilyonaryo. Karamihan sa kanyang mga kinikita ay galing sa real estate. Kilala bilang isa sa pinaka-prominenteng real estate developer. Isa siya sa nagpalago ng ekonomiya ng Dubai na ngayon ay isa ng global city. Dahil sa kanya nagkaroon ng mga assets ang gobyerno tulad ng Emirates Airline, DP World o Multinational Logistics at Jumeirah Group. Ang ilan dito ay hawak ng Dubai Holdings. Nandyan din ang malaking projects tulad ng Palm Islands, Burj Al Arab Hotel, at ang pinakamataas na building sa buong mundo ang Burj Khalifa. At marami pang iba. Ang kanyang total net worth ay Number 5, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Siya ang second president of the United Arab Emirates at ruler ng Abu Dhabi mula 2004 hanggang sa kaniyang pagkamatay noong May 13, 2022. Pinanganak noong September 7, 1948 sa Al Ain, United Arab Emirates. Panganay na anak ni Zayed bin Sultan Al Nahyan, ang first president of the United Arab Emirates. Noong nakaranas na ang kanyang ama sa problema sa kalusugan, siya ay humalili sa tungkulin bilang ruler of Abu Dhabi noong 2004 at Federal Supreme Council. Siya ay nahalal bilang president of the UAE bilang ruler of Abu Dhabi. Pinalaganap niya ang cultural and academic centers sa pagtatag ng Loubre Abu Dhabi, New York University Abu Dhabi, at Sorbonne University, Abu Dhabi. Naitatag niya rin ang Etihad Airways. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang UAE ay naging regional economic powerhouse at hindi na umasa na lang sa kanilang langis para mapaunlad ang kanilang ekonomiya. Noong 2014, si Khalifa ay na-stroke, ngunit naging stable naman ang kanyang kondisyon nang maoperahan. Nanatili sa kapangyarihan si Khalifa, ngunit ang kanyang half-brother na si Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang humawak ng public affairs of the state at sa pang-araw-araw na desisyon sa Abu Dhabi noong 2018. Kinilala ng Forbes si Khalifa bilang world's most powerful people. Ang kanyang total net worth ay $18.2 billion. Number 4, Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Kabilang sa top 10 richest president in the world in 2023, ang hari ng Saudi Arabia na si Salman. Mula 2015 hanggang sa kasalukuyan, nagsilbi din siya bilang Prime Minister of Saudi Arabia mula 2015 hanggang 2022. 87 years old, ipinanganak noong December 31, 1935. Kinoronahan bilang Prince of Saudi Arabia noong 2012 hanggang 2015. Ilan sa kanyang mga inisyatibo bilang hari ay ang Saudi intervention in the Yemeni Civil War, Saudi Vision 2030 at ang 2017 decree na pinahihintulutan na makapag-drive ng sasakyan ang mga kababaihan. Si Salman ang tinuturing na pinakamatandang living monarch at ikatlo sa pinakamatandang living head of state sa unification of Saudi Arabia. Ang kanyang total net worth ay $18.7 billion. Number 3, Hassanal Bolkiah. Ipinanganak noong July 15, 1946 sa Begawan, Brunei. 76 years old. Siya ang Sultan at Prime Minister ng Brunei mula 1967 hanggang sa kasalukuyan. Kabilang siya sa mga pinakamayamang individual sa buong mundo. Ang Sultan ay tinaguriang pinakamahabang nanunungkulan bilang monarch at head of state sa buong mundo. At noong October 5, 2017, ang Sultan ay nag-celebrate ng kanyang Golden Jubilee o 50th year of his reign on the throne.
at ito ay dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang bansa, kabilang na dito ang dating President Rodrigo Roa Duterte. Ang Brunei ay under British colony, pero noong 1984 sa ilalim ng kanyang pamumuno, ito ay pinalaya na ni Queen Elizabeth ng United Kingdom. Nakagawa din ang hari ng ilang diplomatic milestone tulad ng sila ay naging parte ng ASEAN at United Nations noong 1984. Ang kanyang total net worth ay $28 billion. Number 2, Maha Vajiralongkorn. Siya ang King of Thailand. Ipinanganak noong July 28, 1952 sa Bangkok, Thailand. 72 years old. Kaisa-isang anak ni King Bhumibol Adulyadej at Queen Sirikit. Noong 1972, kinoronahan siya bilang prince sa edad na 20 sa pagkamatay ng kanyang ama na si King Bhumibol noong October 13, 2016. Kanila itong ipinagluksa muna at humalili siya noong December 1, 2016 at ang kanyang formal na coronation ay naganap noong May 4, 2019. Sa edad na 64, si King Maha ay tinaguriang pinakamatanda na naging Thai monarchs na humalili sa trono. Ilan sa kanyang mga accomplishment ay ang medical and healthcare, ang Crown Prince Hospital para masilbihan ang mga nakatira sa mga remote areas at sila ay nakapag-setup ng 21 locations noong 1977 at ito ay naging major community hospitals na may international standard to the general public noong 2011. Naglunsad din ng agricultural development gaya ng Mobile Agriculture Clinic Project para magbigay serbisyo sa farmers na mapalakas ang farm production at masolusyonan ang mga problema sa sakahan. Ang kanyang total net worth ay $44 billion. Vladimir Putin, the President of Russia. Tinaguri ang pinakamayamang president o head of state sa buong mundo ayon sa Forbes list. Ipinanganak noong October 7, 1952. 69 years old. Nagsimula bilang KGB Foreign Intelligence Officer for 16 years. Naging Lieutenant Colonel. Nagumpisa ang kanyang karir sa politika noong 1991 sa St. Petersburg. Pumunta ng Moscow noong 1996 at sumapi sa administrasyon ni Boris Yeltsin. Nagsilbi bilang Director of Federal Security Service at Secretary of Security Council of Russia at na-appoint bilang Prime Minister noong 1999. Nag-resign si Boris Yeltsin at si Putin ang naging acting president at na-re-elect noong 2004. Dahil limitado lang sa 2 termino ang kanyang panunungkulan, si Putin ay nagbalik bilang Prime Minister sa ilalim ni Dmitry Medvedev at nakabalik bilang President noong 2012 at dito nagkaroon ng aligasyon sa umano'y dayaan sa eleksyon at muling nare-elect noong 2018 matapos ang isang referendum. Pinirmahan niya ang isang constitutional amendments kabilang dito ang pagpapalawig na si Putin ay payagang muling tumakbo para sa re-election. Dahilan para mapahaba ang kanyang pagka-presidente hanggang 2036. Sa unang termino ni President Putin, lumago ang Russian economy sa average na 7% kada taon. Matapos ang economic reforms na may 5 ulit na pagtaas sa presyo ng langis at gas. Pinangunahan rin ni Putin ang giyera laban sa Chechen separatist para maisaayos ang federal control sa rehiyon. At bilang Prime Minister sa ilalim ni Medvedev, pinangasiwaan ni Putin ang giyera laban sa Georgia at reforma sa military and police. Sumunod na rin dito ang giyera sa Crimea at Ukraine. Si President Putin ay may total net worth na $60 billion.